Tuyo na naman? Kawawa naman si janitor boy. Wala nang lasang dila. Sabay-sabay naghalakhakan ang mga empleyado habang ipinapasa-pasa ang picture ni Marco na kumakain sa gilid ng mop room. Baka yan ang kaya ng sahod niya. Pangkalderetang tuyo. Dagdag pa ng isang supervisor, hindi sila makapaniwala. Nang isang araw, biglang dumating ang isang convoy ng sasakyan, isang matandang lalaki may impluwensya at kapangyarihan ang bumaba. Tumigil ito sa harap ni Marco at mahigpit na niyakap. Anak, sorry kung ngayon lang ako dumating. Napayuko ang buong opisina. Sino nga bang ama ni Marco? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa ilalim ng tirik na araw ng tanghali, marahang naglalakad si Marco sa gilid ng maalikabok na kalsada. Bitbit niya ang isang lumang folder na may mga pinikalang papel. Ang kanyang resume, puno ng mga pag-asang makahanap ng trabahong magpapagaan sa hirap ng buhay nilang mag-ina. Suot ang kanyang pinaka-formal na polo, kupas, at may konting gusot. Ngunit plansyado sa paningin ng isang lalaking may dignidad sa gitna ng kahirapan. Lingid sa kalaman ng iba. Si Marco ay graduate mula sa isang vocational school. Ngunit sa bawat pag-aabot niya ng mga resume sa mga kumpanya, tila lagi may sagka. Puno na. Hindi ka pasok sa qualifications. O wala ng bakante. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nawala ng pag-asa. Dahil sa tuwing nagdidismaya siya, ang iniisip lang niya ay ang ina niyang si Luz. Isang labandera na halos hindi na makabangon sa pagod, ngunit wala ng isang araw na nagreklamo. Makakahanap din ako, Nay. Bulong niya sa sarili habang tumitigil saglit sa ilalim ng lilim ng isang waiting shed. Pinupunasan ang pawis sa noo. Sa araw na iyon, dinala siya ng kanyang mga paa sa business district. Isang lugar na tanging naririnig lang niya sa mga kwento ng mga kaklase noon. Mataas ang gusali, magagarang sasakyan, mababangong mga tao. Kakaibang mundo ito para sa isang tulad niyang anak ng labandera. Huminto siya sa tapat ng isang malapalasyong gusali, Villamor Holdings. Isa ito sa pinakatanyag na kumpanya sa lungsod. Malaki ang signage, malakristal ang mga salamin, at sobrang linis ng paligid na parang ayaw mong madumihan. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at ng tingin ng receptionist na tila nagtatanong kung naliligaw ba siya. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang siya ng gwardya. Bossing, anong sadya mo rito? Tanong ng gwardya, hindi bastos ngunit may halong pagdududa. Nagpakumbaba si Marco at iniabot ang kanyang resume. Sir, baka po may opening na kahit janitor, kahit anong trabaho po, papasukin ko. Bago pa makasagot ang gwardya, bumukas ang elevator. Lumabas ang dalawang makikisig na lalaki na halatang matataas ang posisyon. Nakasuot ng mamahaling relo. May daladalang leather folders at panay tingin sa kani-kanilang cellphone. Ngunit hindi sa kanila tumigil ang pansin ng lahat, kundi sa sumunod na lumabas mula sa elevator. Isang lalaki may matikas na tindig, matangkad, maputi, naka-tailored suit, at may aurang hindi basta-basta. Si Lionel Vergara, ang CEO ng kumpanya. Napatingin si Lionel kay Marco. Tumigil siya sa paglalakad. May problema ba rito? Tanong ni Lionel habang lumalapit. Agad na nag-at-ace ang gwardya. Sir, naghahanap lang po ng trabaho. Janitor lang po yata. Tinanggap ni Lionel ang papel mula kay Marco. Binasa niyang pangalan. Marco de la Cruz? Unti-unting nag-iba ang ekspresyon niya. Ikaw bang anak ni Luz de la Cruz? Nagulat si Marco. Opo, kilala niyo po si Mama? Hindi sumagot si Lionel. Tinitigan lang niya ang binata. Tila may hinahanap sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ngumiti siya. May bakante sa admin office. Janitorial post. Tatawagan ka na lang kung kailan ka magsisimula. Namilog ang mata ni Marco. Hindi siya makapaniwala. Talaga po, sir? Ako na po bang natanggap?
Tumango si Lionel. Yes, personal kitang i-refer. Halos maiyak si Marco sa saya. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Ngunit sa likod ng ngiti ni Lionel, may lihim na naramdaman, may kirot, may pagkagulat, at may alaala. Hindi niya lubos maipaliwanag, ngunit may koneksyon sa batang ito na hindi niya maipaliwanag. Habang si Marco naman, buo ang tuwa at pag-asa sa puso. Sa wakas, may trabaho na siya at hindi lang basta trabaho. Mismo sa opisina ng CEO na siya na-assign, hindi niya nalalaman iyon. Ang magiging simula ng pagbubunyag sa pinakamalaking sikreto ng kanyang buhay. Habang pinapainit ni Luz ang tinapay sa lumang kalan, dahan-dahang lumulutang sa kanyang isipan ng mga alaala. Hindi ng kasalukuyan, kundi ng isang gabing halos ikabaliw niya sa takot at sakit. 20 taon nang nakalilipas, bagong panganak pa lamang siya noon kay Marco. Hindi pa man tuluyang nakakabawi ang kanyang katawan mula sa panganganak. Kailangan niyang mag-isip kung saan kukunin ang pambayad sa renta. Ang kanilang landlord, si Mang Tolome, ay isang tuso at walang pakundangang matanda. Minsan na siyang binalaan ito. Kung wala kang pambayad ngayong linggo, may ibang paraan para makabawi. Hindi niya ito pinansin noon, inakalang pananakot lamang. Ngunit isang gabi, habang bagsak siya sa pagod at himbing ng tulog matapos ang maghapong paglalabada, isang bagay ang pumunit sa kanyang kaluluwa, pagmulat ng kanyang mata. Wala na si Marco sa tabi niya. Marco? Mahina ngunit nanginginig ang kanyang tinig habang hinahalughog ang mga kumot. Marco! Tumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Dali-dali siyang bumangon at lumabas ng barong-barong. Palibhasay nakapaa, walang pakialam kahit madilim. Umuputik ang daan. Lumuha ang langit sa biglaang ambon. Ngunit mas masaklap ang mga luhang bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Nakita niyo bang anak ko? Tanong niya sa mga kapitbahay na lumalabas ng kanilang bahay dahil sa sigaw niya. Ngunit wala ni isang nakakita. Sa gilid ng kanyang paningin, may dumaan na multicab. Sa loob, isang may edad na babaeng may kargang sanggol. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Luz. Kahit halos matipalok sa putik, sa may dulo ng eskinita, may jeep na nakaabang. Laking gulat niya nang makitang landlord nila. Kausap ang isang mag-asawang naka-Amerikana at may hawak ng maleta. Hindi ko po ibinantang anak ko. Sigaw niya habang pilit na sinisingit ang sarili sa pagitan ng mga tao. Ngunit itinulak siya ni Mang Tolome. Huli ka na. Inalok mo na rin naman ang sarili mo sa kahirapan, Luz. Hayaan mo makarating sa mabuting buhay ang anak mo. Hindi mo siya anak. Sigaw ng babae. Ngunit bago pa may isakay sa van ang sanggol, isang milagrong nangyari. Biglang umiyak si Marco. Malakas, sabog, at tuloy-tuloy. Isang iyak na nagpagising sa lahat ng pakiramdam ni Luz. Marco! Sigaw niya. Sa isang iglap, inagaw niyang sanggol mula sa babae. Anak ko to! Anak ko to! Nagkagulo. May tumawag ng barangay. Ngunit bago pa dumating ang mga opisyal, nakalayo na si Luz. Yakap-yakap ang kanyang anak. Basang-basa sa ulan, nanginginig ngunit buo ang loob. Mula noon, hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Kahit isang hakbang ang layo ni Marco, binabantayan niya ito. Kahit ang gutom ay palitan ng tubig na may asin, hindi siya humingi ng tulong sa lalaking naging ama ng kanyang anak. Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa ayaw niyang madungisan ang pagkatao ng anak niya sa mga taong walang puso. At sa bawat araw na lumilipas, habang lumalaki si Marco, dinala niya ang bigat ng nakaraan. Tiniis niyang pangmamaliit ng mga amo niya, ang maruruming tubig ng ilog, at ang malamig na semento sa gabi. Ngunit bawat pangiti ni Marco, bawat salamat po nay, ay parang gamot na nagpapalakas sa kanya. Binalik niya ang sarili sa kasalukuyan nang marinig ang tunog ng kaldero. Kinuha niyang tinapay, inilagay sa lumang plato, at iniayos sa mesa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit ilang ulit siyang tinangka ng mundo na paghiwalayin sa anak, kahit ilang beses siyang piliting sirain, nanatili siyang matatag. Hindi na nila maulit iyon.
Pulong niya sa sarili habang tinitingnan ang larawan nilang mag-ina sa maliit na altar. Hindi na nila muling kukunin ang anak ko. Hindi na nila mauulol ang kapalaran namin. Sa dilim ng gabi at sakit ng kahapon, doon nagsimulang mabuo ang pinakamatatag na pundasyon ng isang ina. Isang pagmamahal na kayang ipaglaban kahit sa impyerno ng buhay. Muling sumiklab ang muling pag-asa sa puso ni Marco habang pauwi siyang may dalang supot ng adobong atay. Paboritong ulam ng kanyang ina. Hindi man mamahaling putahe. Para kay Marco, ito ay alay ng kanyang pagsisikap. Patunay na kahit janitor lamang, may dignidad at kakayahan siyang magbigay saya sa taong nagtaguyod sa kanya. Habang bitbit ang simpleng hapunan, hindi niya mapigilang mapangiti. Kanina lamang ay ngumiti sa kanyang CEO ng kumpanya. Isang estrangherong tila pamilyar ngunit hindi niya mawari kung saan niya ito nakita. Si Lionel, may aura ng isang makapangyarihang leader. Ngunit sa ngiting ibinigay nito, may init na tila ba hindi lang basta professionalism kundi pagkilala? Marco, huwag ka munang magpalunod sa ilusyon. Aniya sa sarili, trabaho lang to. Huwag kang umasa ng sobra. Pagliko niya sa kanto papunta sa palengke upang bumili ng dagdag na tinapay, isang tinig ang pumigil sa kanyang paglalakad. Marco? Ikaw ba yan? Napalingon siya. Isang babaeng nasa edad 38 ang nakasuot ng corporate attire ang nakatayo sa tabi ng isang convenience store. Medyo may pagkasosyal ang postura, pero may kilig sa boses nito na parang may kilalang matagal nang hindi nasilayan. Ako nga po. Sagot ni Marco, medyo nagtataka. Ako si Ma'am Tricia, dating sekretarya ng kumpanyang pinag-a-applyan mo. Bilib ako sa'yo, hindi ka sumuko. Napakunot noo si Marco. Kayo po pala yun, parang nakita ko na po kayo dati. Ako po kasi yung nag-apply noon bilang scholar. Naputol ang kanyang pagsasalita nang biglang nag-ibang ekspresyon ni Ma'am Tricia. Mula sa ngiti ay naging matalim ang kanyang mga mata. Napayuko ito sandali, tila nagkaroon ng konsensya. Ikaw pala yung anak ni Luz. Nagulat si Marco. Kilala niyo po si Mama? Hindi sumagot agad si Tricia, bagkusay napatingin ito sa malayo. Parang may binabalikan na alaala. Matagal ng kwento yun, Marco. Pero gusto kong malaman mong dapat sanay naging scholar ka ng kumpanya. Aprobado ng pangalan mo pero may nangyari. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Anong ibig niyong sabihin? May personal akong hinanakit noon sa ina mo. Naging unfair ako. Nang makita ko ang pangalan ng nanay mo sa listahan ng aplikante, tinanggal ko ito. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisi sa ginawa kong yun. Biglang nanlamig ang paligid para kay Marco. Parang sinampal siya ng hangin sa kasalukuyang mainit na hapon. Kay tagal niyang nagtaka kung bakit hindi siya tinanggap noon bilang scholar kahit pasado siya sa lahat ng exams at interviews. Ngayon, nahanap niya ng sagot. Bakit niyo ginawa yun? Mahina niyang tanong, namumuang luwas sa kanyang mga mata. Dahil naging kabit ng dati kong nobyong ina mo. Yun ang sabi nila. Ewan ko. Bata pa ako noon. Ulo lang ang pinairal, hindi puso. Pero ngayon, ikaw tong nagsusumikap at akong natupok sa iya. Tumahimik si Marco, gusto niyang magalit, sumigaw, ngunit pinili niyang pigilan ang totoo. Hindi naman ibabalik ng galit ang nakalipas. Hindi rin naman siya sigurado kung totoo ang akusasyon kay Luz. Alam niyang mabuting babae ang kanyang ina at kahit pa may bahid ng kahapon, hindi siya kailanman naging masama. Ayos lang po. Mahinang sambit ni Marco. Nandito na po tayo sa ngayon. Kung hindi rin po dahil sa inyo, baka hindi rin ako natuto tumanggap at magsikap. Napasinghap si Tricia. Halatang mas lalong kinain ng konsensyang kabaitan ng binata. Salamat sa kapatawaran, pero may gusto akong ipaalam sa iyo. Po? Ang CEO natin, si Mr. Lionel, siya mismong pumirma para aprubahan ka noon. Siya mismong tumanggap ng aplikasyon mo bilang scholar. Siya rin ang nagtatanong noon kung bakit hindi ka sumipot. Hindi niya alam kung ako ang nagbura ng pangalan mo. Napatigil si Marco.
Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa isang iglap. Ang CEO na kanyang iniidolo pala noon pa ay naging bahagi na pala ng kwento ng buhay niyang kinapos ng kahirapan. Bago pa siya makapagtanong pa, umalis na si Tricia. Iniwan siyang nakatayo sa kalsada, hawak pa rin ang adobong atay sa plastic at ang damdaming tila binabayo ng isang matinding balita. Pagka-uwi, agad siyang sinalubong ni Luz. "Anak, bumili ka pa talaga ng paborito ko?" Tanong nito habang tuwang-tuwa. Ngunit si Marco ay nanatiling tahimik. Niyakap niyang ina ng mahigpit. "Nay, kung may taong nanakit sa'yo noon, mapapatawad niyo pa rin ba sila?" Napatingin si Luz, nagtataka. "Bakit mo natanong, anak?" "Wala po, curious lang, kung sakali. Mapatawad niyo pa rin po ba?" Tumango si Luz. "Ang sugat, anak. Hindi gumagaling kung puro galit ang laman. Pero kapag pinunasan ng pag-unawa, natutuyo rin kahit pa masakit." At doon nagsimulang muling tumibok ang pag-asa sa puso ni Marco. Isang tahimik na paghahanda para sa matanong na unti-unting nabibigyan ng sagot. Hindi pa tapos ang kanyang pakikibaka, pero ngayon, alam niya na may mga mata na nagmamasid. May katotohanan na unti-unting lumilitaw. At may puso na handang magpatawad. Gabi na. Tahimik ang paligid ng kanilang barong-barong sa gilid ng riles. Ang tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng maggulong ng tren sa malayo ang maririnig. Si Marco, nakaupo sa sahig sa gawa na pinagtagpi-tagping kahoy, ay tahimik na sinusulyapan ng kanyang inang si Luz na abala sa pagtutupi ng matuyong labada. "Ma," mahina niyang simula halos pabulong. "Bakit po hindi tayo pinanagutan ni tatay?" Tumigil si Luz sa ginagawa. Nanigas ang kanyang mga kamay sa hawak na lumang t-shirt. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas bago siya tumingin sa anak. Sa mga matang puno ng pag-asa, ngunit tila may bahid na rin ang pangungulila. "Wala nang tatay mo, anak." Mahinang tugon ni Luz, pilit pinatatag ang boses. "Paano po siya namatay?" Muling tanong ni Marco. "May litrato po ba kayo? Kwento man lang, kahit ano pong alaala." Napakagat-labi si Luz. Hindi siya handa sa gabing iyon na muling bungkalin ang sugat ng kahapon. Ngunit paano niya may tatanggi sa anak ang karapatang malaman ng kanyang pinagmulan? Namatay siya. Matagal na. Wala kang gaanong alaala kasi bata ka pa noon. Pag-iwas ni Luz habang pilit na pinapahid ang luhang, hindi pa man bumabagsakay, naiipit na sa pilik mata. Pero alam ni Marco, may itinatago ang kanyang ina. Sa bawat pilit ngiti, sa bawat pag-iwas ng tingin, naroon ang katotohanan na hindi pa niya kayang banggitin. Ngunit sa puso niyang uhaw sa pagkakakailanlan, hindi siya basta titigil. "Mahalaga po siya sa inyo, di ba, ma?" Tanong ni Marco, mas malambing ngayon. "Kung hindi siya mahalaga, hindi kayo magpapakahirap para sa akin ng ganito." Hindi na nakasagot si Luz. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa pinto. Tinitigan ng kadiliman sa labas na tila naghihintay lang ding marinig ang kanyang kwento. "Alam mo, anak, hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may masayang wakas. Minsan, kailangan mong magsinungaling para lang hindi masaktan ng mahal mo." Lumapit si Marco, marahang hinawakan ng kamay ng ina. "Ma, kahit anong totoo, tatanggapin ko. Hindi po ako galit." Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Luz. Tahimik ang gabi, ngunit maingay ang tibok ng puso ni Luz habang hawak niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Dito niya itinago ang ilang piraso ng kanyang nakaraan, mga sulat na hindi nasagot, isang lumang panyo at isang litrato ng isang binatang may suot na salamin, si Lionel. Habang natutulog si Marco sa kanyang banig, bumalik sa gunita ni Luz ang mga alaala ng kanyang unang pag-ibig. Flashback. 20 years ang nakaraan. 18 gulang pa lang si Luz noon. Sariwa pa sa kanyang pangarap at punong-puno ng pag-asa ang mga mata. Sa isang summer program para sa mga working scholars sa Maynila, nakilala niya si Lionel, isang gwapong binata na anak ng may-ari ng eskwelahan. Hindi akalain ni Luz na mapapansin siya nito. Ngunit isang hapon habang naglalampaso siya sa sahig ng library, bigla na lamang itong lumapit.
Pwede ba kitang sabayan sa tanghalian? Tanong ni Lionel na may ngiti. At mula roon, araw-araw silang magkasama, si Luz. Nahulog sa kabaitan ni Lionel. Si Lionel, nahulog sa kasimplihan at kabutihan ni Luz. Hindi nagtagal, naging lihim ang kanilang ugnayan. Dahil alam nilang hindi ito katanggap-tanggap sa mundo ni Lionel. Hanggang isang gabi, sa isang makulimlim na silid-aralan, sa ilalim ng mga bituin na hindi nila nakikita, binitaw nilang pangakong magmamahalan kahit anong mangyari. Ngunit ang pangakong iyon sandaling nabali. Nang malaman ng ina ni Lionel ang lahat, agad siyang pinatawag. Nalaman kong buntis ka raw. Anong klaseng babaeng nilalang ka? Oportunista. Singhal ng ginang habang binabato ng galit ng tingin si Luz. Senyora, mahal ko po si Lionel at hindi ko po ginusto ito. Umalis ka sa pamamahay nito bago pa kita ipakulong. Sigaw ng ginang habang binunot ang tseke at isinulat ang malaking halaga. Ngunit pinunit ni Luz ang tseke. Mas pipiliin ko pong maghutom sa probinsya kaysa lumuhod sa inyo. Duha ang umalis si Luz, walang pamasahe, walang dala kundi ang maliit na bag, ilang damit, at batang unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Pagdating sa probinsya, sinalubong siya ng panghuusga, ng bulong-bulungan, pero hindi siya natinag. Namasukan siyang labandera, tagalinis, tagakuskus ng kaldero sa mga karinderya. Lahat ginawa niya, lahat tiniis niya, sa bawat basang damit na nilalabhan. Kasabay ang dasal na sana lumaking mabuti ang kanyang anak. At sa bawat pagod na gabi, hinahaplos niya ang tiyan at bumubulong. Marco, anak, hindi mo ako kailangan ipagmalaki. Ako na lang ang magmamalaki sa iyo. Kasalukuyan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Luz habang hawak ang litrato ni Lionel. Hindi ko alam kung nasan ka na, pero kahit kailan, hindi kita sinisi. Tumayo siya at tinabihan si Marco. Tinitigan niya ang anak habang mahimbing itong natutulog. Halos hindi siya makapaniwala na ang batang ito, na minsang muntik niya nang mawala, ay lumaki ng mabait, magalang at puno ng pangarap. Sa mga sandaling iyon, alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Ang lumaban mag-isa, ang huwag maghingi ng awa, at ang hindi ipamukha kay Marco na ang sakit ng nakaraan. Ngunit sa puso niya, may munting takot. Paano kung isang araw, bumalik si Lionel? Paano kung malaman ni Marco ang totoo? Paano kung muli siyang masaktan? Ngunit sa gitna ng mga tanong, pinili niyang ipikit ang mga mata. Hindi pa panahon. Hanggat kayang itago, itatago niya. Hanggat kayang protektahan si Marco, gagawin niya. Hindi niya alam. Sa kabilang dako ng syudad, isang lalaking may hawak ng lumang sulat, ang tahimik na nagbubuklat ng kahapon. At sa pagtama ng liwanag ng buwan sa pagitan ng dalawang pusong nasaktan ngunit dinaglaho ang pagmamahal, may panibagong kabanatang bubukas. Tahimik ang gabi sa opisina ng pinakamataas na palapag ng isang sikat na kumpanya sa Maynila. Ang ilaw mula sa lungsod ay tila mga bituin sa lupa, kumikislap sa mga salamin ng gusali. Ngunit sa gitna ng yaman at tagumpay, isang lalaking bihis na bihis sa mamahaling suit ang hindi mapakali. Si Leonel Vergara, ang CEO na kilala sa pagiging matalino, matapang, ngunit misteryoso. Habang hawak niyang resume ng bagong janitor na si Marco, muli siyang napatingin sa larawan nito. May kung anong tila bumabalot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na damdamin, isang kirot na hindi niya maipaliwanag. Marco de la Cruz. Bulong niya sa sarili. Tumigil siya sandali, tila may pamilyar sa apelyadong de la Cruz. Sa dami ng aplikante sa kanilang kumpanya, bihira siyang bumaba para personal na tumanggap ng papeles. Ngunit nung araw na iyon, may humila sa kanya na tumingin kay Marco, isang simpleng binata na may dalang plastic na folder. May pagod na mukha pero matatag ang tindig. Ang mga mata ni Marco, parang nakita niya na ang mga matang iyon noon, parang isang alaala na ayaw pa rin lumubog sa agos ng panahon. Flashback, 20 taon nang nakaraan. Si Lionel ay nasa kolehiyo pa noon, isa sa mga pinakamagagaling na kursong business administration. Ngunit sa kabila ng katalinuhan, naging rebelde siya sa kagustuhan ng kanyang ina na ipamana agad sa kanyang negosyo.
Mas pinili niyang makihalubilo sa mga working scholars ng universidad, kung saan una niyang nakita si Luz, isang tahimik ngunit masayahing dalaga. Hindi niya inaasahang may in love siya sa isang babaeng hindi bagay sa mundo niya, ngunit hindi napigilan ng pusong pagkahulog. Araw-araw, inaabangin niya si Luz sa kantin, sa library, kahit sa likod ng building kung saan ito madalas naglalaban ng uniform ng ibang estudyante. Si Luz, ang unang babae nagturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo, hindi para sa estado, hindi para sa inaasahan, kundi dahil lang sa damdamin. Isang gabi, nang aminin ni Luz na siya ay buntis, muntik nang bumagsak ang buong mundo ni Lionel. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon kung paano siya lalaban sa pamilya niya, umeksa ng kanyang ina. Tinatawag si Luz, pinagbantaan, pinagsabihan ng masasakit na salita, at nang malaman niyang pinalis ito, wala na siyang nagawa. Natakot siya, umurong, tumahimik, tinanggap na lamang niya ang lahat bilang pagkatalo. Pagkalipas ng ilang linggo, wala na si Luz. Lumipat na raw pabalik ng probinsya, at sa bawat tahimik na gabi mula noon, tinatanong ni Lionel ang sarili, bakit hindi ako lumaban? Kasalukuyan. Tumayo si Lionel at nilapitan ng malaking salamin ng kanyang opisina. Tinitigan niyang refleksyon ng sarili, matikas, mayaman, makapangyarihan, ngunit sa kaloob-looban, may batang lalaki pa rin siyang hindi marunong panindigan ng sarili noon. Luz, kung totoo nga na ikaw ang ina ni Marco, bulong niya. At kung totoo nga, siyang anak na iniwan kong hindi ko malang nakilala. Napaluhod siya sa harap ng kanyang mesa. May luha na tumulo sa kanyang pisngi. Hindi ng kahinaan, kundi ng panghihinayang. Binuksan niyang muli ang resume ni Marco. May naka-attach na clearance form mula sa barangay. Doon niya nakita ang buong pangalan, Marco Reyes de la Cruz. Tumuyo siyang muli, binuksan ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang lumang envelope. Sa loob nito, isang larawan ni Luz. Ang huling larawan nila noong kolehiyo sila. Kung ikaw nga si Marco, ikaw ang anak ko. Mahigpit niyang pinikit ang mga mata. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanya. Hindi na siya papayag na mawala pa muli ang pagkakataon. Kung may maliit na pag-asang maitama ang pagkakamali ng kahapon, pipilitin niyang lumapit. Hindi bilang CEO, hindi bilang estranghero, kundi bilang isang ama na huli mang dumating, ay handang lumaban ngayon. Maaga pa lamang ay gising na si Marco. Hindi na siya halos nakatulog sa sobrang excitement. Sa wakas, may trabaho na siya. Isang bagay na matagal niyang ipinagdasal. Kahit janitor ang posisyon, para sa kanya, ito'y isang biyaya. Isang hakbang palapit sa pag-ahon nila ng kanyang inang si Luz mula sa hirap. Nakahain ng simpleng almusal, kanin at kape. Si Luz ay abala pa rin sa paglalaba. Ngunit nang sabihin ni Marco ang magandang balita, agad niya itong niyakap. Salamat sa Diyos, anak. Kahit anong trabaho, basta marangal. Ipagmalaki mo yan. Ani Luz habang pinahid ang pawis sa noo. Bago siya umalis, isinuot ni Marco ang isa sa dalawang polo niyang pinagpalit-palitan mula noong kolehiyo. Nilinis niyang mabuti ang sapatos. Walang makakapigil sa kanya, hindi kahirapan, hindi panghuhusga. Pagdating sa gusali, sinalubong siya ng guard na si Mang Lito, na ngayon ay kabisado ng kanyang pangalan. Oh, Marco, handa ka na ba? Diretso ka raw sa 12th floor. Doon ka raw i-assign. Sabi nito sa biking dat. 12th floor? Sa taas? Tanong ni Marco, hindi makapaniwala. Oo, sa opisina mismo ni Sir Lionel. Bulong ni Mang Lito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o manginginig sa kaba. Ang CEO mismo ang tumanggap sa kanya ng resume. At ngayon, doon siya mismo itatalaga. Isang oportunidad, oo. Ngunit may kaba sa dibdib niya. Pag-akyat niya sa floor na iyon, sinalubong siya ng malamig na tingin mula sa mga empleyado. Magagandang mga suot. Halatang may sinasahod na higit pa sa pang-araw-araw. At naroon siya, may daladalang map, timba at simpleng baon sa brown bag. Ano yan? Bagong staff sa pantry? Bulong ng isang babaeng empleyado, sabay tawa. Hindi, janitor yata.
Pero bakit sa floor natin siya na-assigned? Eh di ba mga utility dapat sa ground lang? Sabi naman ng isa pa, narinig lahat iyon ni Marco. Ngunit pinili niyang ngumiti. Hindi siya narito para makipagtagisan ng yabang. Narito siya para magtrabaho. Habang nililinis niya ang hallway, dumaan ang isang supervisor, si Sir J, at tinapunan siya ng mapanuring tingin. Hoy, ikaw, bakit dyan ka naglilinis? Hindi mo ba alam na exclusive to para sa mga board members? Sigaw nito. Napayuko si Marco. Pasensya na po sir. Inutusan pa ako ng HR na linisin ang buong floor. HR? Aba, ikaw na palang VIP janitor. Sabay tawa at iniwan siyang namumula sa hiya. Hindi pa siya tapos sa pagpunas ng lamesa nang biglang lumapit ang isang babae. Si Trina, isa sa mga sekretarya ng executive floor. Excuse me, Mr. Janitor. Baka naman pwedeng iwasan mong punasan ng mesa habang nagtatrabaho kami. Nakaka-distract. Aniya habang nagkukunwaring abala sa laptop niya. Pasensya na po, lilipat po ako. Mahinaong sagot ni Marco. Gabi na nang umuwi siya, pagod ang katawan. Pero buo pa rin ang loob. Ang bawat insultong tanggap niya ay parang panggatong sa kanyang determinasyon. Pagdating sa bahay, masayang sinalubong siya ni Luz. Anak, kamustang unang araw? Ngumiti si Marco. Ayos lang, Nay. May mga hindi sanay sa presensya ko sa floor nila. Pero ayos lang, mahalaga, may trabaho tayo. Habang kumakain sila ng hapunan, tuyo at kanin lang muli, walang reklamo sa mga mata ni Marco. Naging masayang simpleng ulam dahil sa kwento ng kanyang unang araw. Para kay Luz, ang simpleng pag-uwi ng anak na may marangal na trabaho ay sapat na upang umiti. Sa kabilang dako, si Leonel Vergara ay napansin ang report mula sa HR. Isa sa mga janitor, si Marco, ay masipag at hindi reklamador. Isang ulat na karaniwang dumadaan lang sa kanyang mesa, ngunit sa pangalang Marco, napahinto siya. Hindi maipaliwanag ni Leonel kung bakit pamilyar sa kanyang binatang iyon. Ang paraan ng pagtitig, ang anyo, parang may tinatawag sa kanyang puso. Mula sa kanyang opisina, natanaw niya si Marco habang sinisiguradong walang alikabok sa hallway. Ang sipag ng binata, hindi tipikal na janitor. Leonel, bulong niya sa sarili. Baka naman, hindi lang yan basta empleyado. Ngunit sa ngayon, pinanood niya lang ito sa di kalayuan tulad ng isang amang matagal nang nanonood sa anak mula sa dilim ng nakaraan. Maaga pa lang ay nasa opisina na si Marco, bitbit ang map, timba at panibagong pag-asa. Sinimulan niya ang kanyang araw sa executive floor, tahimik, malinis, at mararamdaman ang kaibahan kumpara sa ibang bahagi ng gusali. Tila bawat pader ay may sariling kwento ng tagumpay at intriga. Habang naglilinis siya ng hallway malapit sa opisina ng CEO, napadaan ang dalawang lalaki. Ang CEO na si Mr. Leonel Vergara at ang kanyang business partner na si Victor. Abala sa pag-uusap ang dalawa. Siguraduhin mong maayos ang logistics para sa foundation project sa probinsya. Seryosong sabi ni Leonel. Oo, Leonel. Pero sa tingin ko kailangan mo ring balikan yung personal mong schedule. Nareset na ng sekretarya mo yung appointment mo sa isang espesyalista. Tugon ni Victor. Nang mapansin ni Marco na papalapit ang dalawa, tumigil siya sa ginagawa. Bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang umaga po, sir. Bati niya habang pinipilit ngumiti kahit kinakabahan. Napatingin si Leonel at tumango. Magandang umaga, Marco, di ba? Opo, sagot niya. Salamat po ulit sa pagkakataon. Napakamot si Marco sa batok. Nahihiya. Gagawin ko po ang lahat para po sa mama ko. Siya lang po kasi ang kasama ko sa buhay simula't sa pool. Halos hindi inaasahan ni Marco ang susunod na tanong ni Victor. Nasaan ang tatay mo? Tahimik muna si Marco, tila may bahagyang lungkot sa mga mata niya bago siya tumugon. Wala na po. Matagal na siyang pumanaw. Kaya po si mama na lang po ang nagsikap sa lahat. Napatingin si Leonel sa mukha ni Marco. May kakaibang kabigatan sa dibdib niya na parang piniga ang puso niya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kirot sa bawat salitang binitawan ng binata. Pasensya na kung natanong ko, sabi ni Victor halatang nahiya. Hindi ko alam. Ngumiti si Marco kahit pilit. Okay lang po sir, sanay na po akong tanungin yan.
Masakit rin po pero tanggap ko na, sabi ni Mama. May mga taong nawawala pero sa puso natin sila habang buhay. Hindi nakapagsalita si Lionel. Saglit siyang nagpalit ng tingin kay Marco, pero sa halip na tanungin pa, ngumiti lang siya at tumango. Balik na kami sa meeting. Magandang araw, Marco, sabi ni Lionel. Magandang araw din po, sir, sagot ni Marco habang muling sinapo ang map. Habang naglalakad palayo sina Lionel at Victor, napansin ni Victor ang panandaliang pananahimik ng kaibigan. May iniisip ka? Umiling si Lionel, pero hindi siya nagsalita. Hindi niya maintindihan ang biglaang pangungulila sa puso niya o kung bakit may party sa kanya na gustong kilalanin pa ang binatang iyon, higit pa sa pagiging empleyado. Sa kabilang dako, si Marco na may hindi rin makapaniwala sa pakiramdam niya. Habang pinapanood niyang maglakad palayo si Lionel, may kung anong pakiramdam ng pagiging ligtas na sumasagi sa kanya. Isang damdaming matagal niya nang hindi naramdaman mula sa isang ama. Bakit parang may connection kami ni sir? Tanong niya sa sarili habang pinipiga ang basang map. Baka naman dahil lang sa respeto ko sa kanya. Tahimik ang gabi sa barong-barong na tahanan ni Marco at Luz. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Marco habang tinitigan ng luma niyang pitaka. May isang bagay na iniingatan niya mula pagkabata. Marupok na ang balat nito, may punit sa gilid at amoy alaala ng kahapon. Dati, laman lang nito ay isang piso, isang listahan ng pangarap, at isang simpleng sulat mula sa kanyang ina. Ngunit ngayong gabi, tila may bumabagabag sa kanyang damdamin. Parang may kulang, parang may kailangan siyang muling balikan. Binuksan niyang pitaka, isa-isa niyang binuklat ang mga lumang papel, at doon, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang lumang larawan, isang lalaki may salamin, nakangiti ito, pormalang postura, tila kinukuhanan ng isang mahalagang okasyon. Tapakunot noo si Marco. Bakit parang familiar ang mukhang to? Bulong niya sa sarili, hindi niya maalala kung saan niya ito nakita, pero may kakaibang hatak ang mga mata ng lalaki sa larawan. Parang may koneksyon, parang may anino siya sa sariling mukha. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit ngayon lang niya ito napansin? Ilang taon na sa kanya ang pitakang ito, ngunit hindi niya kailanman binusisi ng ganito kaingat. O baka tinakasan niya lang noon ang sagot dahil ayaw niyang saktan ng kanyang ina sa pagtatanong tungkol sa ama. Bumalik sa alaala niya ang isang tanong na matagal niya nang inilibing. Ano nga bang itsura ng tatay ko? Ni minsan, hindi siya pinakita ng ina ng larawan ng ama niya. Laging isa ang sagot. Wala na siya anak, mahalin mo na lang ako, sapat na ako. At bilang isang masunuring anak, tinanggap niya ito noon, pero ngayong may hawak siyang larawan, hindi na siya sigurado. Bakit may larawan ng lalaking to sa pitaka ko, ma? Bulong niya habang pinaglalaruan ang lumang larawan. Kinabukasan, habang naglilinis sa opisina ng CEO, hindi niya napigilang muling silipin ang larawan sa bawat pagtanaw niya sa paligid. Lalo na kay Mr. Leonard Vergara, mas lalong lumalalim ang kutob niya, parang may pagkakahawig. Hindi man eksakto, pero may kung anong aura, ang tikas, ang tiklop ng mga mata, at ang kumpiyansang tinataglay ng lalaki sa litrato, kaparehong-kapareho ng CEO. Biglang bumukas ang pinto ng opisina, dumaan si Lionel, kasamang business partner na si Victor. Agad na yumuko si Marco kunway pinunasan ng sahig, pero hindi siya napigilang sulyapan ang mukha ng CEO habang papalayo. Hindi kaya siya? Itinago niya agad ang pitaka sa bulsa. Hindi pa siya sigurado. Hindi pa siya handa. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang umasa. Pag-uwi niya ng gabing iyon, abot-abot ang kaba sa dibdib niya. Hindi siya mapakali. Gusto niyang tanungin si Luz, pero alam niyang hindi basta-basta sasagot ang ina madalas. Sa tuwing nababanggit ang tungkol sa ama niya, nagiging malungkot ang mukha nito. Tila may sugat na hindi pa rin naghihilom. Pumasok si Luz sa kwarto. Bit-bit ang isang tasa ng mainit na salabat. Anak, gabi na. Hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Tumango lang si Marco at saglit na tahimik. Ma, may itatanong po sana ako. Napatingin si Luz. Ano yun, anak? Hinugot ni Marco ang lumang larawan mula sa pitaka at inaabot sa ina. Sino po to? Nanlaki ang mata ni Luz.
tumigil sa paghinga, nanginginig ang kamay. Habang tinanggap ang larawan, halatang matagal na mula nang huli niya itong nakita. Ma, sino po bang tatay ko? Hindi agad sumagot si Luz. Inilagay niya ang tasa sa tabi at tumitig sa litrato na tila bumabalik ang buong kabataan niya. Isang kirot ang gumuguhit sa kanyang puso. Bakit niyo po hindi sinasabi sa akin kung anong hitsura niya o kung sino siya talaga? Tanong ni Marco, pilit pinipigilan ng nangingilid na luha. Pumungay ang mata ni Luz, ngunit hindi siya umiyak. Dahan-dahan siyang tumingin sa anak at mahina ang tinig na nagsabing, "Anak, hindi mo pa kailangang malaman. Hindi pa ngayon, pero darating ang panahon kapag handa ka na at kapag handa na rin siyang panindigan ka." Tahimik si Marco, hindi niya nakuha ang buong sagot. Ngunit isang bagay ang natiyak niya, hindi patay ang ama niya. At ang lalaking nasa larawan ay buhay, malapit na. At maaring mas malapit pa kaysa sa inaakala niya. Mainit ang hapon ng maiwang, mag-isa si Lionel sa kanyang opisina. Matapos ang isang mahabang pulong, napansin niya ang isang lumang bag na naiwan sa isang sulok ng lamesa. Kay Marco iyon, alam niya agad. Tahimik itong iniwan ng binata matapos magdinis. Marahil sa pagmamadali, naisip ni Lionel na tawagan si Marco, ngunit tila may humila sa kanyang damdamin upang buksan ang bag. Hindi siya sanay mangialam, ngunit isang matinding kutob ang nag-udyok sa kanya sa loob ng bag. May nakasilid na maliit na kahon. May kalumaan, may marka ng maraming taon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang makapal na tumpok ng mga papel ang bumungad sa kanya, mga sulat. Ilang may guhit pa ng lapis at ang iba ay nakasulat sa lumang pad paper na halatang pinag-ipunan. Ang una niyang nabasa ay may petsang 10 taon nang nakalilipas. "Dear Papa, hindi ko po kayo kilala. Sabi ni Mama, wala na po kayo. Pero kung sakali pong buhay pa kayo, sana po isang araw ay magkita tayo. Minsan po, iniisip ko kung ano kayang hitsura nyo. Baka pusing tangkad ko kayo o mas matangkad. Wala pa akong larawan nyo, kaya gumuhit po ako. Sana tama." Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagbuklat ng susunod na liham. "Dear Papa, birthday niyo po ba ngayong buwan? Ginawa ko po yung card. Nilagay ko po ang pangalan ninyo kahit hindi ko po alam kung ano talaga. Sana po proud kayo sa akin kahit hindi pa ako matalino. Gusto ko lang pong sabihin, mahal na mahal kita kahit hindi kita kilala." Hindi napigilan ni Lionel ang mga luhang pumigil sa kanyang paningin. Isa-isang bumagsak ang mga ito sa papel. Hinahaplos ang bawat letrang isinulat ng isang batang sabik sa pagmamahal ng ama. Sa loob ng kahon, may isang sobre na may guhit ng puso. May marka ng luha, halatang minsang ginamit bilang taguan ng damdamin. Isang malalim na buntong hiningang lumabas sa dibdib ni Lionel. Hindi niya napigilang tanungin ang sarili. Ilang taon na akong huli sa buhay ng sarili kong anak. Ilang beses na pala akong ipinagdasal. Inaasam-asam kahit ako'y hindi karapat-dapat. Pinikit niya ang mga mata at muling pinulot ang huling liham. Ito na maralang pinakamasakit. Papa, graduation ko po bukas. Hindi ko po kayo inaasahang pupunta. Wala nga po kayong alam. Pero sana po kung nasan man kayo, maging masaya kayo. Ako na po ang lalaking sinasabi ni Mama. Ako na po ang tagapagtanggol niya. Ako na po ang anak ni Luz. At kahit hindi niyo pa ako ginustong makilala, ipinagmamalaki ko po kayo. Parang dinurog ang puso ni Lionel. Napaluhod siya sa tabi ng lamesa. Sa kamay niyang lahat ng taon na pinagsikapan ni Marco. Ang mga liham na inukit ang batang umaasang kahit imahinasyon lang, buo pa rin ang kanyang pamilya. Hindi niya namalaya nakapasok si Marco sa pintuan. Hinanap ang kanyang bag. Agad siyang napahinto sa nakita. Si Lionel, ang CEO ng kumpanya, nakaluhod at umiiyak habang tangan ng kanyang mga sulat. Sir? Mahinang tawag ni Marco. Lumingon si Lionel. Basang-basa ang mata. Hindi niya alam kung paano harapin ang anak. Gusto niyang yakapin ito, sabing siya nga ang ama. Pero hindi pa panahon, hindi pa ngayon. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga liham sa kahon. Pasensya ka na Marco.
Naiwan mo ito, nabuksan ko. Hindi ko sinasadyang basahin pero... Tumango si Marco. Okay lang po sir. Para lang po yan sa wala. Para lang po ilabas ang bigat minsan. Tahimik ang sandali. Tanging hininga nilang maririnig sa buong opisina. Ito bang tatay mo? Tanong ni Lionel, tinuturo ang drawing. Umiling si Marco, bahagyang napangiti. Hindi ko po alam, basta yan po lagi ang iniisip ko. Baka may salamin siya. Baka ganun siyang umiti. Hindi nakaimik si Lionel. Tila lahat ng salita ay nasakal sa kanyang lalamunan. Isang tanong lang ang paulit-ulit sa kanyang isip. Handa na ba akong sabihin ang totoo? Ngunit sa panahong iyon, isa lang ang alam niya, masyado na siyang nahuli. Pero huli man, hindi pa rin siya susuko. At sa pag-alis ni Marco, muling napahawak si Lionel sa isang sulat. Tahimik siyang bumulong sa sarili. Hindi na ako papayag na isa ka lang sulat sa drawer. Anak kita Marco, at paninindigan kita, kahit huli na. Hindi na mapakali si Lionel, buong maghapon. Simula nang mabasa niyang mga liham at makita ang larawan ni Marco sa lumang pitaka. Larawan ng kanyang kabataan. Hindi na siya matahimik. May mga gabi na napapatingin siya sa salamin. Tinatanong ang sarili, posible ba? Anak ko nga ba siya? Sa bawat kilos ni Marco, sa bawat ngiti, sa boses at ugali, may kung anong kirot sa kanyang dibdib. Parang may bahagi ng nakaraan na muling kumakatok. Hindi na kayang itanggi pa, ngunit ayaw niyang gumawa ng hakbang na walang kasiguraduhan. Hindi niya kayang magkamali, lalo't ito ay usapang dugo, usapang puso. Kaya isang gabi, habang tahimik ang opisina at wala ng mga empleyado, palim siyang lumapit sa laboratorio ng kanilang kumpanya. Isa sa mga subsidiary business nila ay medical diagnostics at may sariling DNA lab ang korporasyon. Sir Lionel? Tanong ng head medical technologist, si Dr. Marasigan, nang makita siya. May paglilingkod po ba ako? May kaseryosohan sa mukha ni Lionel. Doc, kailangan ko ng isang confidential sa DNA test. Ako mismo magbibigay ng samples. Walang ibang makakaalam nito kundi ikaw. Tumango si Dr. Marasigan. Sige po. Anong pangalan ang ilalagay natin sa test? Napaisip si Lionel saglit bago sumagot. Walang pangalan. Lagay niyo na lang Patient A at Patient B. Resulta lang ang mahalaga. Kinabukasan, may pagkakataon siyang makuha ng palihimang sample ni Marco gamit ang isang disposable na cup na ginamit ni Marco sa pantry at isang tissue na ginamit nitong pamuna sa bibig. Agad niya itong inabot kay Dr. Marasigan. Ang paghihintay ng isang linggo ay tila isang taon para kay Lionel. Bawat araw, tumititig siya kay Marco sa tuwing madadaan ito sa hallway. Kapag may pagkakataon, kinakausap niya ito sa simpleng usapan lang. Kumusta ang trabaho? Kumusta si Luz? May kailangan ba siya? Ngunit sa kanyang loob, umiiyak ang ama sa pananabik at takot. Ano kung hindi ko siya anak? At kung oo, anong karapatan ko pa? Iniwan ko silang luhaan. May mukha ba akong iharap kay Marco? Kung sakaling totoo ito? Lumipas ang 7 araw. Isang gabi, habang nasa opisina si Lionel, kumatok si Dr. Marasigan. Sir, narito na po ang resulta. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, nangingindig ang kanyang kamay habang binubuksan ng sobre. Result, 99.99% match. Patient A and Patient B are biologically related as father and son. Napatigal si Lionel, para siyang binagsakan ng daang tulinadang emosyon. Mabilis ang pag-agos ng luha sa kanyang mata habang nakatitig sa papel. Ito ng katotohanan, walang duda. Anak niya si Marco. Ilang taon akong nabuhay na malayo sa mag-ina ko, na habang lumalaki siya, sinusulatan niya ang isang amang akala niyang patay na. At ako yun. Ako ang ama niyang pinangarap niyang makilala, makausap, yakapin. Lumabas siya ng opisina ng gabing iyon na para bang may apoy sa dibdib.
Gusto niyang tumakbo, gusto niyang puntahan si Marco, yakapin ito at sabihin, "Anak kita, patawarin mo ako." Ngunit may humadlang sa kanya. Takot. Paano kung galit siya sa akin? Paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung masirap ang natitira naming koneksyon? Kaya pinili niyang manahimik. Hindi muna niya sinabing katotohanan. Hindi pa panahon. Sa halip, pinili niyang magpadama sa paraang alam niya. Pagmamalasakit. Simula noon, pahlim niyang inaayos ang schedule ni Marco para hindi ito mapagod. Pinapadala niya ng hindi nagpapakilala ang paboritong kape nito sa pantry. Lihim niyang pinagsasabihan ng mga staff na pinapahirapan si Marco. Tahimik ang gabi ng imbitahan ni Lionel si Marco sa isang maliit pero eleganteng restaurant sa May Makati. Hindi ito pangkaraniwang lugar para sa isang janitor na katulad ni Marco, kaya't halatang kabado siya habang sinusundan ang CEO papasok. Habang papalapit sila sa mesa, hindi pa rin siya makapaniwala na siyang inimbitahan ng mismong pinuno ng kumpanya. "Marco, upo ka." May hinahong wika ni Lionel. "Hindi ito tungkol sa trabaho. Gusto lang kitang makausap bilang isang tao." Napakunot noo si Marco pero tumango. May kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay may ibubunyag na mabigat si Lionel. Habang inaabot sa kanila ng waiter ang menu, napansin ni Marco ang kakaibang titig sa kanya ng lalaki. Hindi ito titig ng boss sa empleyado. Ito'y tila may halong emosyon, pagtataka at sakit. "Mukhang paborito mong adobo." Biro ni Lionel, pilit binabasag ang katahimikan. Ngumiti si Marco. "Opo sir, yan po ang madalas naming ulam ni mama. Kahit po tuyo o kaning lamig, basta may adobo paminsan-minsan, masaya na kami." Tumango si Lionel. Humugot ito ng malalim na hininga. "Marco, may gusto sana akong itanong. Isang hypothetical lang. Kung sakaling buhay pa pala ang tatay mo, anong mararamdaman mo?" Napatingin si Marco. Saglit siyang natigilan. "Sir?" Tanong niya. Bakas ang pagtataka. "Matagal nang sinasabi ni mama na patay na si papa. Hindi ko nga po alam kung anong hitsura niya. Halimbawa lang." Ulit ni Lionel. "Paano kung hindi siya namatay? Paano kung may dahilan kung bakit hindi siya nakapiling sa inyo?" Nagbago ang timpla ng mukha ni Marco. Napatingin siya sa lamesa, saka muling tumitig kay Lionel. "Hindi ko po alam sir. Siguro magagalit ako. Kasi iniwan niya kami. Kasi pinabayaan niya si mama." "Paano kung hindi siya nakapili?" Tanong ni Lionel, may panginginig sa boses. Tumahimik si Marco. Nararamdaman niyang bigat ng tanong. Tila may kahulugan nito na hindi niya palubos maunawaan. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga palad. "Sir," napalunok siya. "Bakit niyo po ako tinatanong ng ganito?" Hindi agad sumagot si Lionel. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang coat pocket ang isang lumang larawan. Si Luz, nakangiti. "Kilala mo ba ito?" Tanong ni Lionel, marahan. Kinuha ni Marco ang larawan, natigilan siya. "Si mama to. Paano niyo po ito nakuha?" Halos hindi makatingin si Lionel kay Marco. "Kasakong kumuha niyan. 2 dekada nang nakalipas." Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. "Sir." "Marco." Huminga ng malalim si Lionel. "Ako ang ama mo." Tila biglang huminto ang mundo ni Marco. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang naririnig kundi ang mabilis na pagtibok ng sariling puso. "Hindi pa ako makapaniwala." Bulong niya. "Bakit ngayon lang? Bakit sa ganitong paraan?" "Hindi ko alam noon, Marco. Akala ko hindi na kami nagkaanak ng mama mo. Inilihim ang pamilya ko ang lahat. Pinalayas nila si Luz. Pinilit niyang lumayo. At nang magbalik ako, nawala na siya. Wala na akong balita hanggang sa makita kita." Hindi na napigilan ni Marco ang mga luhang kanina papilit pinipigilan. "Buong buhay ko, iniisip kong patay na siya. Kaya ako sumusulat ng maliham, sir. Kahit walang sumasagot." Tumayo si Lionel, lumuhod sa harapan ni Marco at mahigpit siyang niyakap. "Patawarin mo ako.
Ngayon ko lang kayang lumaban para sa inyo. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong bumawi. Habang yakap siya ng kanyang ama, naramdaman ni Marco ang init ng pag-asang matagal nang wala sa puso niya. Isang hapon na tila karaniwang araw lamang para kay Luz. Ang nagbukas ng bagong yugto sa kanyang buhay. Hawak ang lumang basahan at isang tabo ng tubig. Naglilinis siya ng sahig sa maliit nilang tahanan sa gilid ng looban. Hanggang sa may marinig siyang mahinang katok. 1, 2, sunod-sunod. May kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa pagdungaw niya sa bintana, natigilan siya. Isang lalaki may grosyosong tindig, may salamin at suot ang isang simpleng polo. Ang nakatayo sa labas, hawak nito ang isang bouquet ng puting rosas. Ang paborito niya noong sila'y nagliligon pa sa kolehiyo. Hindi niya na kailangang tanungin, sa unang pagkakatitigan pa lang ng kanilang mga mata. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang kilig, ang sakit. Ang luwang pilit niyang nilulunok sa loob ng maraming taon. Lionel? Mahinang usal ni Luz. Luz, sagot niya. Pigil ang luha, nanginginig ang tinig. Pwede ba akong pumasok? Tahimik na tumango si Luz sa bawat hakbang ni Lionel papasok sa loob ng kanilang munting bahay. Pakiramdam niya ay pinabalikan niya ang mga taon ng pagkakahiwalay nila, mga taon ng tanong, pangungulila at pagsisisi. Pagkaupo, ilang saglit silang natahimik, ang ingay ng mga bata sa labas, ang tunog ng tricycle sa kanto, tila nawala lahat, wala kundi sila lamang, at ang bigat ng nakaraan. Pasensya ka na kung biglaan ako. Panimula ni Lionel, pilit inaayos ang pagkakaupo, pero hindi ko na kayang dalhin pa ng mag-isang bigat sa dibdib ko. Napatitig si Luz, nangingilid na ang luha. Luz, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kasi naging duwag ako noon. Hindi ko kayo pinaglaban. Hindi ko nagawang ipaglaban ka sa harap ng ina ko. Hindi ko nasabing ikaw ang babaeng mahal ko higit sa yaman, higit sa pangalan. Alam ko na. Mahinang sagot ni Luz, pero mas masakit pa rin marinig. Napayok ko si Lionel. Tinanong kong sarili ko araw-araw, nasan ka na? Kumusta ka na? Kung nagkaroon ba tayo ng anak? Sinabi ko sa kanya na patay ka na. Aniya, mahina ngunit buo. Hindi dahil gusto kong sirain ka sa kanya, kundi dahil gusto kong iligtas siya sa sakit ng pagkakakait. Tumulo ang luha ni Lionel. Luz, nakita ko ang mga sulat niya. Sa akin niya pala yun isinusulat. At yung larawan ko sa pitaka niya, yun ang larawang iniwan ko sa iyo noon. Lumapit si Luz, dahan-dahang umupo sa tabi ni Lionel. Hindi ko inakala na darating ang araw na harap ka sa akin ulit. Matagal ko nang gustong marinig ang mga salitang yan. Lionel, hindi ko gustong manumbat. Naduwag ako, Luz. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kaya nandito ako hindi lang para humingi ng tawad, kundi para humiling. Humiling? Tanong ni Luz. Pwede ba akong bumawi? Kahit sa huling bahagi ng buhay ko. Pwede ba ako maging ama kay Marco? Kahit kaibigan lang sa'yo, Luz. Gusto kong ayusin, kahit huli na. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay hindi na malamig. Sa halip, iyon ay tila pahinga matapos ang mahabang bagyo. Tumayo si Luz, lumapit kay Lionel, at sa unang pagkakataon matapos ang 2 dekada, niyakap niya ito, mahigpit, totoo, at puno ng galit na napawi ng pag-unawa. Ang tagal kong hinintay to, Lionel, bulong ni Luz habang umiiyak. Ang tagal kong pinasa ng galit, takot, at pag-asang sana balang araw, bumalik ka. Mula nang muling nagtagpo ang malandas ni Lionel at Luz, tila unti-unting nabuo ang mga peraso ng pusong matagal nang wasak. Si Marco, na dati binabaliwala lamang sa opisina, ay ngayon tinatawag na Sir Marco ng mga empleyado. Hindi lang siya anak ng CEO. Isa siyang kwento ng pagbangon, ng karapat-dapat na pagmamahal at pagkilala. Tuwing dumarating siya sa opisina, ang dating map room ay pinalitan ng isang maliit ngunit maaliwalas na kwarto para sa kanya. May pangalan sa pinto, Marco Vergara, Assistant to the CEO.
Ngunit sa likod ng mga ngiti at bagong simula, may isang lihim na pilit itinatago ni Lionel. Gabi-gabi, mag-isa siyang nagpapatingin sa ospital matapos ang isang operasyon para sa matagal ng pananakit ng tiyan. Kinumpirma ng doktor, stage 4, pancreatic cancer. Pasensya na, Mr. Vergara. Ani ng oncologist. We'll do our best, pero kailangan niyong maganda. Hindi siya umiyak, hindi siya nagwala. Umuwi siya ng bahay na dala-dala ang mabigat na papel na iyon. Diagnosis na parang hatol ng langit. Pagka-uwi, pumasok siya sa silid na dati, walang laman. Pero ngayon punong-puno ng mga alaala ni Marco. Mga larawan, drawing at sulat. Kinuha niyang isang kahon at nagsimulang magsulat. Para sa graduation mo, Marco anak. Sana, sa araw ng pagtatapos mo, naroon ako. Sana makita kong buhatin mo ang diploma mo habang suot mo ang ngiti ng tagumpay. Pero kung wala na ako, alam mong buong buhay ko, proud ako sa'yo. Para sa kasal mo, Marco anak, sa araw na ikakasal ka, alam kong matipuno ka na. Lalaki ka nang may pangarap at puso. Sana, sa babaeng pakakasalan mo, maalala mong minahal ka ng isang ama na buong pusong nagsisisi sa mga taon ng pagkawala. Para sa unang anak mo. Anak, sa unang pagkakataon na marinig mo ang salitang tay, sana maalala mo ako at sana, sa pagkakakarga mo sa anak mo, maramdaman mong kahit wala na ako, hawak kita noon sa puso. Ilang araw pang lumipas, isang umaga, bumalik si Marco sa opisina nang mas maaga kaysa karaniwan. Nalimutan niya ang kanyang laptop sa opisina ni Lionel kagabi. Matapos ang meeting, pumasok siya at habang kinukuha ang gamit, napansin niyang nakabukas ang drawer ni Lionel. May nakalabas na folder na may header na St. Augustine Medical Center, Oncology Department. Napakunot noo si Marco. Naupa-upo siya, binuklat ang folder. Pancreatic cancer, stage 4. Name, Lionel D. Vergara. Parang binagsakan ng mundo si Marco. Kumakabog ang dibdib niya, nanlamig ang kanyang mga kamay. Tumula ang luha niya kahit hindi niya alam kung paano. Bumukas ang pinto, nakatayo si Lionel. Hindi na ito makaiwas. Marco, mahinang sambit ni Lionel. Tay. Halos pabulong sagot ni Marco, nanginginig ang boses. Bakit hindi niyo sinabi? Lumapit si Lionel, pinilit ang isang ngiting may kirot. Anak, gusto kong maramdaman mong buo tayo. Gusto kong maranasan mong may ama ka, kahit huli na. Pero tay, ako na lang ang palaging huli. Ako na lang ang palaging hindi pinipili. Humagulhol si Marco, napaluhod sa sahig. Ngayon lang kita nakilala. Ngayon mo pa ako iiwan? Lumuhod si Lionel sa tabi ng anak. Niyakap siya ng mahigpit. Para bang sa mga sandaling iyon, gusto niyang ipasa lahat ng lakas, lahat ng pagmamahal na hindi niya naibigay. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa anak, pero araw-araw nakapiling ko kayo. Pakiramdam ko, nabuhay akong muli. Umiyak si Marco sa balikat ng ama at sa unang pagkakataon, hindi bilang empleyado, hindi bilang estranghero, kundi bilang isang anak na muling binigyan ng pagkakataon. Mula noon, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Kaya't nasa ospital si Lionel, nagpupunta roon si Marco at binabasahan ito ng mga balita sa kumpanya, ng mga plano sa kinabukasan. At minsan ay, basta lang humahawak sa kamay nito para siguraduhin naroon pa siya. Naging mas malapit din si Lionel kay Luz, madalas siyang biruin ito. Ang dami mong lihim, pati pala sakit mo. Nililihim mo rin? At natatawa lang si Lionel. Mabigat ka si Luz. Ayokong madamay pa kayo sa lungkot. Lionel, ani Luz, habang pinupunasan ng pawis nito. Ang pamilya, hindi lang para sa tuwa, lalo na sa hirap. At kung may leksyon akong natutunan, ito iyon. Hindi na susukat sa tagal ng panahon ng pagmamahal. Minsan, kahit huling sandali, sapat na. Sa isang sulok ng ospital, nakatayo si Marco. Hawak niya ang folder ng mga sulat na iniwan ng kanyang ama. At sa huling pahina, isang liham ang naka-address sa kanya. Marco anak ko, kung binabasa mo ito, baka hindi na ako muling magising.
Pero huwag kang malungkot. Nabuhay ako ulit mula nang makilala kita. Maging mabuting tao ka, maging mabuting ama, at tandaan mong minahal kita buong buo, buong puso. Tay. Lumipas ang mga buwan mula nang tuluyang muling mabuo ang pamilya ni Lionel, Luz, at Marco. Sa kabila ng sakit na kinakaharap ni Lionel, hindi niya ito ipinakita sa publiko. Para sa kanya, ang huling bahagi ng kanyang buhay hindi dapat ubusin sa panghihinayang, kundi sa pagbawi. Araw-araw, ginugugol ni Lionel ang oras sa bahay sa mga simpleng bagay na dati hindi niya nagagawa. Ang magtimpla ng kape para kay Luz tuwing umaga, ang manood ng balita habang hawak ang kamay nito, o ang magkwentuhan sa balkonahe kasama si Marco tungkol sa negosyo, buhay at pag-ibig. Minsan, habang sabay silang nag-aalmusal, tinanong ni Lionel si Marco, "Anak, kung sakaling hindi ako CEO, kung ako'y simpleng ama lang, tanggap mo pa rin ba ako?" Ngumiti si Marco, "Tay, kahit jeepney driver pa po kayo, tatay ko pa rin po kayo. Hindi ko kayo minahal dahil sa kumpanya. Minahal ko kayo dahil buo kayong humingi ng tawad at buong puso ninyong binalikan kami." Napayuko si Lionel, mahina na siya, pero sa simpleng sagot ng anak, napalakas muli ang kanyang loob. Isang linggo bago ang kanyang ikalawang operasyon, plinano ni Marco ang isang simpleng outing, hindi sa resort, hindi sa hotel, kundi sa probinsyang pinagmulan ng kanyang ina, sa tabing ilog na naging saksi sa kanilang kabataan ni Luz. Doon, sa ilalim ng lilim ng punong akasya, naglatag sila ng banig, nagluto ng sinigang sa kalan, at nagtawanan habang nilalaro ni Luz ang tubig, tila bumabalik sa pagkabata. "Alam niyo ba?" sabi ni Luz habang nagkakape. "Ditong unang sinabi sa akin ni Lionel na mahal niya ako. Akala ko biro lang. Yung kilig ko noon hanggang ngayon, damang-dama ko pa rin." Ngumiti si Lionel, "At dito rin kita hinalikan sa pisngi, tapos sinampal mo ako." Nagtawanan silang tatlo, sa gitna ng katahimikan ng ilog at halakhak ng pamilya. Parang wala silang iniindang sakit, parang bumalik ang panahon, parang wala ni isang nawalay. Kinagabihan, habang tulog na si Luz sa silid, lumapit si Lionel kay Marco sa veranda ng lumang bahay. "Anak," mahina niyang sabi, "kapag nawala ako, huwag mo nang ubusin ang oras mo sa hinanakit." "Tay." Mangiyak-ngiyak si Marco. "Bakit parang nagpapaalam na kayo?" "Huwag kang mag-alala," sagot ni Lionel habang pinapat ang likod ni Marco. "Hindi pa ngayon, pero gusto ko lang malaman mo, proud ako sa'yo." Biglang bumuhos ang luha ni Marco, hinawakan niyang kamay ng ama at niyakap ito ng mahigpit. "Proud din ako sa inyo, Tay. Salamat sa pagbabalik, salamat sa pagkakataon." At sa mga sumunod na araw, kahit unti-unting humihina ang katawan ni Lionel, mas lalo naman siyang lumalakas sa puso ng kanyang pamilya. Dumating ang kasal. Isang simpleng seremonya sa loob ng simbahan kung saan sila unang nakita ni Luz. Nakaupo si Lionel sa wheelchair, suot ang simpleng puting polo at slacks. Habang si Luz ay nakasuot ng makinis na ivory gown, hawak-hawak ni Marco ang kamay ng ina. Siyang naglakad kasama nitong papuntang altar. "Hindi na ako kabataang lalaki na nakako sa iyo noon," sabi ni Lionel habang nagsusumpaan sila. "Pero ngayon, alam ko ng halaga ng bawat araw. Ang bawat segundo ay gusto kong gugulin na ikaw ang katabi ko." At sa yakap at halik na iyon, naging buwang isang pangakong matagal nang naputol. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sila sa bahay mula sa ospital. Hindi na malakas si Lionel, ngunit araw-araw ay puno ng pagmamahal ang tahanan. Gumising sila ng sabay-sabay. Nagkakainan, nagkakantahan, nagtatawanan pa rin. Bawat sandali ay ginugol hindi sa pagluha, kundi sa pasasalamat. Nag-enroll si Marco sa business management at sa kanyang unang araw sa kolehiyo, isinama niyang ina sa pamantasan. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil gusto niyang ipakita sa buong mundo ng babaeng ito, ang dating labandera, ang dahilan kung bakit siya narito. "Anak ka ng CEO," sabi ng kaklase. Ngumiti si Marco. "Hindi lang yon. Anak ako ng isang inang hindi sumuko at isang amang bumalik para itamang lahat."
At isang umaga, habang sinisinaga ng araw ang silid ni Lionel, mahimbing itong natulog. Sa tabi niya, may isang papelang, simpleng guhit ng puso. At sa loob nito, ang pangalan nilang tatlo, Lionel, Luz, Marco. Hindi kailanman nabura ang mga sugat ng nakaraan, ngunit ginamit nila iyon upang pagdebayin ang pundasyon ng kanilang bagong buhay. Sa dulo ng lahat, hindi yaman ang naging sukatan ng tagumpay ni Lionel, kundi ang muling pagkakabuo ng isang pamilyang minsang nasira ng takot, ngunit pinanumbalik ng pag-ibig. 5 taon ang lumipas. Sa isang pagtitipon sa isang bagong bukas na learning center para sa mga batang ulila at may hirap, nakatayo si Marco de la Cruz Vergara. Ngayon ay isang respetadong young entrepreneur at motivational speaker. Ang center ay pinangalan sa kanyang ama, Lionel's Home of Hope. Hawak ni Marco ang mikropono habang nakatingin sa mga batang nasa harap niya. Mga batang tila larawan niya noong siya'y wala pa ring pagkakakilanlan. Anak lamang ng labanderang si Luz. Wala akong larawan ng tatay ko nung bata ako. Panimula ni Marco, bahagyang nanginginig ang boses. Pero binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon. Hindi lang para makita siya, kundi para patawarin siya, mahalin siya, at bigyan siya ng pagkakataong bumawi. Tumulo ang luha ng kanyang ina, si Luz, na ngayon ay katuwang niya sa pamumuno ng foundation. Nakaupo ito sa unang hanay, hawak ang isang maliit na sanggol. Apo ni Lionel. Ikinasal si Marco 2 taon matapos ang pagkawala ng ama at ipinangalan niya sa kanyang anak ang pangalang hindi niya kailanman malilimutan, Leon. Sa bawat batang nangangarap. Patuloy ni Marco. Sa bawat pamilyang nasaktan pero piniling maghilom. Ang kwento ko ay para sa inyo. Dahil kung ang isang sugatang puso ay kayang magmahal muli, lahat tayo may pag-asa. Ang mga palakpak ay masiglang ngunit may halong luha. Pagkatapos ng programa, lumapit si Marco sa isang pader kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama kasama ng isang ukit na mensahe. Ang tunay na ama ay hindi perpekto pero handang bumalik at mahalin kahit huli na. Lionel Vergara. Tahimik siyang lumuhod at bulong ang masariling minsan niyang isinulat sa liham. Kung buhay ka pa, sana proud ka sa akin. At sa puso niya, alam niyang narinig iyon ng ama mula sa langit, mula sa liwanag, mula sa lalaking minsang nawala, pero hinding-hindi na muling mawawala sa kanyang alaala. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.